Okay. Magsasalita na ako, Jiboy. Okay, magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating pag-aaral dito sa Columna Veritatis Reformed Theological Studies. At Ipagpapatuloy po natin ang ating naumpisahan. This is our 7th session sa ating bibliology class. pa rin sa banner po ng Systematic Theology. Live din po tayo sa Facebook ngayon. So magandang gabi po, Maor Nakum, who is watching live sa Facebook. I hope na malinaw po ang aking boses and naririnig po ninyo ako, mga kapatid. Yes po, Pastor. Naririnig po. Okay, salamat po. Tayo po ay mag-start sa pamamagitan ng pananalangin. Tayo po ay ipagkatiwala po natin ito sa ating Panginoon. Let's pray. O dear Heavenly Father, salamat po sa gabing ito na dinala ninyo kaming muli dito sa Columna Veritatis. At nawa po aming Panginoon ay mangusap kayo sa bawat isa sa amin. Hindi lamang po ito upang ma-increase ang aming intellectual knowledge, bagkos ay ito ay upang kami ay mas lalong maglingkod sa inyo ng may katapatan, mas lalo namin kayong purihin, sambahin. Our theology must lead to doxology. Tulungan ninyo ang inyong lingkod na magbabahagi ng inyong salita ngayong gabi. At naway sa mga nanonood din sa Facebook, naway mangusap din kayo sa kanila, o aming Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Okay, so tayo po ay mag-start na, and let me share with you the presentation that I have prepared. And tonight we will be studying the analogy of the scriptures, or analogy of scripture. Pangpito po na lecture natin sa ating bibliology class. Analogy of Scripture. Pero bago pa po natin pag-aralin kung ano ang ibig sabihin ng analogy of Scripture, mag-review lang po muna tayo sa ating natalakay po last week patungkol sa original language and divine preservation. Original language and divine preservation. Ang tanong kasi na sinagot natin last time, bakit Hebrew and Greek ang pinili po ng ating Panginoon? Bakit Hebrew and Greek na language? So ang sagot po, it was all because of God's sovereign election. God's sovereign election. God in His sovereignty ay pinili po niya ang Hebrew language. Meron daw echo ang audio. Ibig sabihin, i-off ko ang aking ano. Okay. What about this one? May echo. Okay naman po, Pastor. So far, wala namang echo sa akin. Okay. Pero kanina merong echo. Parang same lang sa akin, Pastor. Okay. Okay, ngayon, naririnig niyo ako? Yes po, Pastor. Clear. Clear. Loud and clear po. Okay, so sorry for the interruption.
natalakay po last time. Mag-review po muna tayo. Sinagot po natin last time kung bakit Hebrew and Greek ang pinili ng ating Panginoon para sa pagsulat ng kaniyang salita. At ang sagot po, wala na pong iba kundi ang sovereign election po ng ating Panginoon. Providentially, ay pinili po ng ating Panginoon ang Hebrew language. At saka ang saglit lang ha, meron po tayong a little bit. Naririnig ko ang boses ko eh. Hello. Okay. Okay, pasensya na sa intermission po, mga kapatid. Anyway, so it was all sovereign election. God providentially chose Hebrew, the language of the covenant people, and Koine Greek, the international language of the 21st of the first century rather, para matiyak na ang kaniyang salita ay parehong rooted sa kasaysayan and ready for global proclamation. Tinalakay po natin iyon last week. And then natutunan din po natin ang autographa versus apographa. Ang autographa po, ito po yung original manuscripts na sulat kamay mismo ng mga apostles. Wala na po ang autographa ngayon, hindi na po available sa atin. Pero ang available po sa atin ay ang overwhelming na bilang ng apographa. Ang apographa, kung sa susi pa, yun yung mga duplicate na mga susi na very identical. So God has exercised a unique care and providence to preserve the text in the copies. Apographa po yun. Nandito pa rin po sa atin ang Word of God because the copies are remarkably accurate. Kaya nakatitiyak po tayo na na-preserve talaga. God in His sovereignty has indeed preserved His revelation unto us. Kahit libo-libo na po ang mga taon na lumipas. At tinalakay po natin last time yung Masoret texts by the Masoret scholars at na-confirm po ito with the discovery of the Dead Sea Scrolls. At tinalakay din po natin last time ang perspicuity or clarity of the Scripture. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan at kailangan po talagang ipasa sa lahat ng mga tao at naniniwala po tayo sa priesthood of all believers, every Christian has a right to the word in their own heart language. Kaya meron, nandyan, na-disconnect po tayo. Oo. Na-disconnect po. Saglit lang po ha. Okay, sorry po sa mga intermission. Nawa po ay tuloy-tuloy na po tayo dahil medyo mahina po ang internet siguro dito sa bahay. Okay, saan po tayo nag-stop sa ating review? Samantalang ang translations ay talagang significant po, pero pagdating po sa pag-settle ng mga disputes, kung meron pong dispute sa interpretation, ay kailangan po talaga ang mga preachers ay bumalik po sa original language. Translations are measured by the originals, never the other way around. Kaya last week po ay natutunan po natin kung paanong preserbar po ng Panginoon ang banal na kasulatan throughout history. At ngayong gabi ay aralin po natin kung paanong na-preserve po ang meaning ng banal na kasulatan by studying the analogy of Scripture, by the concept that Scripture interprets Scripture. Ang learning objectives po sa ating pag-aaral po ngayong gabi, una, by the end of the lesson, we will be able to define the analogy of faith and
the analogy of Scripture. Magkaiba po itong dalawang terminology. Analogy of faith and analogy of Scripture. Ipaliwanag po natin kung ano ang ibig sabihin ng Scripture is its own interpreter. And then, ang foundation po talaga natin, there is only one single meaning of the Bible. Ang tawag po niyan sa theology ay sensus literalis. Huwag po kayong ma-overwhelm sa mga terminologies. Ipapaliwanag po natin yan isa-isa mamaya. Pangalawang objective po natin ay i-apply po natin itong tinatawag na interpretive hierarchy sa pamamagitan ng malinaw na didactic passages to explain obscure or symbolic passages. And then, titingnan din po natin ang immediate context at saka ang covenant context. So we will be delving a little bit of hermeneutics po, mga kapatid. And pangatlo, i-defend po natin ang internal consistency of the Bible. I-refute po natin ang claim ng Roman Catholic institution that the Bible contradicts itself. Hindi po yan totoo na mayroong contradiction ang Biblia. At aralin po natin ang 3-step interpretive checklist para matulungan po tayo sa ating ordinaryo na pag-aaral ng banal na kasulatan. And then, i-contrast po natin ang Reformed hermeneutics with the Roman Catholic magisterium. Bakit ang internal clarity of the Bible makes an infallible human interpreter or the Pope unnecessary? It's really unnecessary. And pangalawa, we will critically evaluate yung accusation nila that because of sola scriptura ay umabot na po ng 47,000 denominations. Pabago-bago kasi yung kanilang claim. Nung isang araw ay sinabi nilang 63,000, tapos mayroong nagsasabing 33,000, pero ang kasagara, ang kadalasan is 40,000 or 47,000. So we settle with 47,000 denomination. Ang ating goal po ngayong gabi ay hindi lamang upang mas matuto po tayo, but in order for us to know how. How do we understand difficult passages of the Scripture? Kaya after this 1 hour, Lord be willing, ay hindi na po tayo matatakot kung meron pong difficult verse ever again. Hindi na tayo matatakot because you will have the tools to let the Bible explain itself to you. Now, umpisahan po natin ito sa pamamagitan ng pag-introduce sa inyo nitong preacher ng pangalan ay si Dr. Myles Munroe. Para sa mga charismatics po and Pentecostals ay kilala po ito si Dr. Myles Munroe. Ang sabi po ni Dr. Myles Munroe sa kanyang in one of his lectures na napanood po talaga namin before, ang sabi ni Dr. Myles Munroe, God can do everything, but He chooses to not do anything without man. He cannot accomplish His purpose without you and me. He allowed Himself to be trapped by His word so that He can't do anything without us. That's why He needs you and me. So, yun po ang sabi ni Myles Munroe. God cannot accomplish anything without us dahil na-trap daw ang Panginoon sa kanyang salita. Yes, kaya niyang gawin ang lahat ng mga bagay, pero pinili niya na huwag gawin ang mga bagay-bagay kung walang tao. Kaya kailangan po ng Panginoon, ikaw at ako, dahil hindi po makakagawa ang Panginoon ng kahit anuman kung walang tao na katulad mo at katulad ko. Now, kayo na po ang maghusga kung gaano kasintonado yung teaching na yan. What a delusional, man-centered, man-exalting message. At marami tayong naririnig ng mga preachers na ganyan. At ang resulta ay isang strange, confusing, or even harmful teaching sa iglesia po ng ating Panginoon. But what if the solution is very simple as letting the Bible interpret itself? Kaya sa ating pag-aaral po ngayong gabi, we are exploring the simple and yet profound idea that the clearest parts of God's Word, that is the analogy of the Scriptures, the clearest parts of God's Word should be our guide for understanding the harder parts. Yun po talaga yun. It's a method that promises clarity and consistency, and it's something every Christian can learn. The analogy of Scripture, or
The Bible is its own interpreter. Ang Biblia ang mag-i-interpret po sa kaniyang sarili. Tingnan po natin una ang sinasabi po ng chapter 1, paragraph 9 of the Summarium Fidei Christianae Filipinas 2026. Ang sabi po dito, mga kapatid, the Bible itself is the ultimate rule for understanding Scripture. So, if there's ever a question about the true and complete meaning of a passage, because there's only one correct interpretation, not many, we should look to other parts of the Bible that explain it more clearly. Yun po ang chapter 1, paragraph 9 ng ating Confession of Faith. And that statement beautifully encapsulates our commitment to sola scriptura and the internal consistency of God's inspired word. Ngayon, konsultahin po natin ang ating foundational text na batayan po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Patungkol sa divine origin and unified nature of scriptures. Ang key text po natin ay 1 Peter chapter 1 verse 20 hanggang sa 21. 2 Peter po yan. Sorry. 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21. Ang sabi po dito, mga kapatid, knowing this first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Itong key text po natin ay nag-a-address directly patungkol sa divine origin and unified nature of the Scriptures. Ang ibig pong sabihin ni Peter dito, mga kapatid, is that wala pong propesiya sa banal na kasulatan na nagmumula sa sariling interpretation ng tao. And this powerfully reinforces the assertion that there is only one correct interpretation of the Scripture. Hindi po marami. There's only one. Ang banal na espiritu na nag-inspired sa mga writers, siya din ang banal na espiritu na nag-i-interpret sa kaniyang salita. And therefore, ang Biblia ay hindi po siya collection ng mga opinion ng tao, but the very breath of God. Ang Biblia ay coherent and consistent mula umpisa hanggang sa dulo. And since the Bible ay hininga po ng ating Panginoon, meron po itong taglay na internal clarity. Katangian na po talaga yan ng Biblia. Internally clear at meron pong unity. Hindi po nagko-contradict ang Biblia sa kaniyang sarili. And therefore, kung tayo po ay maka-encounter ng difficult passages, difficult to interpret, ang ating recourse ay hindi po sa mga external sources, katulad ng tradition or magisterium. Ang ating recourse is ang Biblia mismo. I-consult po natin ang much clearer passages of the Scriptures in order to explain the more obscure passages of the Scriptures. Kaya nga, ang sabi po ng ating Confession of Faith, we should look to other parts of the Bible that explains it more clearly. At ang tawag po nito, mga kapatid, ay analogy of faith. Analogy of Scripture. Nang ibig sabihin ay Scripture interprets Scripture. Darker passages are illuminated by clearer passages of the Scriptures. So ang key point po ng 2 Peter chapter 1 verse 20 and 21 is this. There's only one correct interpretation, not many. The Holy Spirit who inspired the writers is also the ultimate interpreter of His Word. And since the Bible is God-breathed, hininga po siya ng Diyos, it inherently possesses internal clarity and purity. And then, ang ating primary recourse is not human speculation, not tradition or external sources, but ang ating recourse ay sa banal na kasulatan po mismo. Now, i-compare po natin ang pagkakaiba ng analogia fidei at saka ng analogia scripturae. So, analogy of faith and analogy of Scripture. Ano po ang pagkakaiba? Parihong mahalaga po na dapat po nating maunawaan, mga kapatid. Analogia fidei and analogia scripturae.
Ang analogy of faith po, mga kapatid, this is interpreting scripture according to the standard of faith. Ano ba itong mga standard of faith? Itong mga major doctrines, mga irreducible essential doctrines of Christianity. Ito yung malinaw na foundational doctrines of the gospel, like the doctrine of the Trinity, the doctrine of justification by faith alone, the divinity of Jesus Christ, and the humanity of Jesus Christ. Itong mga major doctrine, mga kapatid, ito po yung tinatawag na analogy of faith. Siguraduhin po natin na ang ating interpretation sa banal na kasulatan ay hindi po lumilihis sa mga foundational doctrines of Christianity, katulad ng Trinity at saka ng justification. Ito na po ang pinaka-guardrail po natin, ito na po ang pinakagabay. Itong major doctrines, non-reducible doctrine, non-negotiable doctrines, irreducible minimums of Christianity. So, ito po ang pinaka-number 1 na gabay po natin sa ating pag-interpret ng banal na kasulatan. Pangalawa is ito yung topic po natin ngayon, analogy of scripture. And this is the more technical side, using specific clear passages to explain obscure passages. Yun ang ibig sabihin ng analogy of scripture. Yung mga malinaw na mga passages ng Biblia, yun ang magpapaliwanag sa mga malabo na portion ng Bible. Kasi ayon pa sa ating pag-aaral nung nakaraan, not every passage in the scripture is equally clear. Meron talagang mga portions of the scripture na hindi masyadong malinaw, kaya nga ang mga malinaw na portions ng banal na kasulatan ang magpapaliwanag sa mga more obscure ones. Analogy of scripture. What is analogy of scripture? Ang definition po niya is this. Nandiyan naman po sa ating screen, itong naka-green. Because the Bible is a unified, consistent, and divinely inspired whole, it should be read and understood in light of itself. Yun po talaga yun. It should be read and understood in light of itself. That's analogy of scripture. For example, hindi po masyadong uso sa Pilipinas yung tapestry. Tapestry. Yan po ay tapestry. Isang form of art po yan na mga sinulid lang ang gamit. Yon, tapestry yan. Yung babae na nakikita po ninyo sa picture, yan po ay isang tapestry artist. Bawat sinulid po ay nagko-contribute po sa overall picture. At upang maunawaan po natin yung isang bahagi, maliit na bahagi ng tapestry na yan, ay kailangan po talaga nating tingnan po ang pangkalahatan. Hindi po natin hahatulan yung isang kulay, yung itim na kulay, hindi natin hahatulan yan, kundi titingnan natin sa pangkalahatan. And similarly, you shouldn't interpret a single seemingly obscure verse in isolation. Titingnan po talaga natin sa pangkalahatan. Ang sabi po ni Louis Berkhoff, the scripture is its own best interpreter. The obscure parts must be explained in light of the clearer ones. In light of the clearer ones. Say for example, narinig ninyo yung statement na fold in whites? Fold in the whites. Kung hindi ka pa po nakapagluto ng cake before, kung hindi ka pa nakapagluto ng tinapay, that might be confusing. Talagang confusing yan. Fold in the whites yan. Ano bang ibig sabihin? White flour? White sugar? Diba? So kung yun lang ang babasahin mo, fold in the whites, malabo. Ano ba ang white na tinutukoy dyan? Pero kung magpapatuloy ka sa pagbasa sa ibang part ng recipe, meron palang sinasabing separate the egg yolks from the whites. Yun pala ang ibig sabihin yan. Separate the egg yolks from the whites and beat the whites hanggang sa magiging ganyan, parang cream na po yung itsura. So ngayon, ang mas malinaw na portion ng recipe ang nagpapaliwanag sa malabo na portion.
The recipe itself explained the meaning of its own term. Ganyan po ang Biblia po, mga kapatid. The clearer parts of the scripture ay magpapaliwanag sa mga malabo na portion or yung mga mahirap unawain. Another example is kung ikaw ay nagmamaneho, nandyan ka sa isang lugar na makapal po yung fog. Ano ba sa Tagalog yung fog, ha? Basta fog, F-O-G. Nandyan ka sa isang lugar na makapal ang fog. Nag-i-illustrate yan sa mga obscure passages of the Bible. Hindi mo makikita ang daan clearly dahil sa fog. Saan ka pupunta? Babalik ka sa Roma? No? Titingin ka po sa araw. Ang araw ang nagre-represent sa mga clear passages. So, kahit ikaw ay lumulusong sa fog, it is the sun that tells you where the horizon is. You keep your wheels aligned with the sun until the fog clears. Yan po ang analogy of Scripture. Or, for example, kung meron pong isang kontrata, sa batas po kasi, kung ang isang passage ng kontrata ay medyo malabo sa malabong unawain, ang gagawin po ng lawyer is titingnan talaga ang pangkalahatang dokumento. Titingnan po ang pangkalahatang dokumento. Yan po ang Biblia, mga kapatid. Ang Biblia ay isang covenant contract. Upang maunawaan mo yung confusing clause, kailangan basahin yung buong dokumento. And when we encounter a passage that seems to defy logic or contradict what we already know about God's character, ang pinakaunang step natin is not to create a new wild theory. Instead, we go to passages that deal with the same topic but are clearer. Analogy of Scripture. For example, merong isang passage na parang nagsasuggest na ang good works ay nagko-contribute sa ating kaligtasan. Pero kung titingnan mo ang malinaw na mga passages katulad ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 na nagsasabing, "For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourselves, it is the gift of God, not the result of works, so that no one may boast." Well, maunawaan po natin na ang ating works ay result lamang po ng kaligtasan. Hindi po siya cause ng kaligtasan. Result po siya ng kaligtasan. The clear passage of Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 ay nagsisilbing interpretive na susi para sa mga more difficult na mga passages. Kaya kung sabi po ni John Murray sa kaniyang collective writings, ang Biblia daw ay self-attesting and self-interpreting. Tama naman po. The Bible is self-attesting and self-interpreting. Ayon pa kay R.C. Sproul, let the clear passages interpret the unclear. At yun din ang sinasabi ng Westminster Confession of Faith, yung mga nauna sa atin. Ayon pa kay Charles Spurgeon, the Bible is like a lion. Whoever heard of defending a lion? Sino ba ang magtatanggol sa lion? Just turn it loose, it will defend itself. Kayang ipagtanggol ng lion ang kanyang sarili. Ang Biblia din kayang ipagtanggol ng banal na kasulatan ang kanyang sarili. And alam po natin na itong doctrine of the analogy of the scriptures ay isang malaking hamon talaga ito ng Roman Catholicism na teaching. It is a very big challenge to Roman Catholicism na nag-assert that the magisterium, the church, and the scripture, hindi daw pwedeng paghiwalayin. Ang Biblia, hindi daw makakatindig kung wala ang magisterium. Oh, yun talaga ang nakasaad sa kanilang catechism. It is clear that in the supremely wise arrangement of God, sacred tradition, sacred scripture, and the magisterium of the church are so connected and associated that one of them cannot stand without the others. Hindi daw makakatindig ang Biblia kung wala ang tradisyon at kung wala ang magisterium. Abay, hindi po yan totoo. Napakababa po talaga ang pagtingin nila sa Biblia. Ang Biblia ay hininga ng ating Diyos. God-breathed revelation. Kaya ang Biblia po ay makakatindig siyang mag-isa sapagkat hininga siya ng Diyos. Ang tradisyon ay hindi naman po hininga ng Diyos at ang magisterium, wala naman po talagang magisterium. Mga pastors,
mga mangangaral ang itinalaga ng Diyos upang mangaral ng banal na kasulatan. So, talagang obviously there's a wide difference between the Protestant principle of sola scriptura and the Roman Catholic view of authority. At ang difference ng dalawa ay talagang kailangan po nating mag-grasp in order to get the meat of our study. At kung mag-grasp natin ang pagkakaiba ng dalawa, ay meron itong significant consequences para sa ating doctrine and practice. So for example, ang doctrine of purgatory. The Roman Catholic Church's teaching on purgatory ay wala naman po talaga sa Biblia. It is based primarily on their so-called sacred tradition. Hindi po nakabatay ang purgatory sa isang malinaw, explicit, biblical na text. And definitely, wala po talaga yan sa Bible. Ang pinakaunang nag-forward ng doctrine of purgatory was Gregory the Great in 593 AD. At naging dogma lang yan between 13th century and 16th century through a series of councils. The Council of Lyon, the Council of Florence, and the Council of Trent. Sa Council of Trent lang yan na finalized po, mga kapatid, ang doctrine of purgatory. Pero wala po talaga yan sa Biblia. And definitely, the proponent of analogy of the scripture ay mag-argue that since no clear passage in the Bible teaches this doctrine, wala naman po talagang malinaw na passage sa Biblia ang nagtuturo sa doctrine of purgatory, it cannot be considered a necessary part of the Christian faith. Ang magiging tahimik po ng Biblia or ang kulang sa clarity sa paksang purgatory should be taken as a signal that it is not essential for salvation, and it is really false. Another doctrine of the Roman Catholic institution is the doctrine of papal infallibility na nadogmatized lang noong July 18, 1870 sa First Vatican Council. Na ang Santo Papa daw ay hindi nagkakamali, lalo na kung magsalita po siya ng ex cathedra. Kaya ang lalabas sa bibig ng Santo Papa kapag magbigkas na po siya ng dogma, ay talagang authoritative yan. Binding yan sa conscience. Pero ang analogy ng scriptures ay humahamon sa konsepto na yan by asserting that the Holy Spirit's illumination is tied directly to the written word, not to an office or a person. Ang illumination ng banal na Espiritu ay nakatali po sa banal na kasulatan, hindi po sa opisina. Another is yung Mariology doctrine ng Roman Catholic institution, katulad ng the doctrine of the perpetual virginity of Mary, at yung pinaka-latest doctrine nila noong November 1, 1950, yung the Assumption of Mary, na si Mary daw ay inakyat sa langit in assumed body and soul. Talagang inequal nila si Mary at saka si Jesus. Ay hindi po yan totoo. And wala po talaga yan sa Biblia. Pero ang kanilang hugot ay galing daw sa sacred tradition. So in essence po, mga kapatid, the analogy of scriptures asserts that the Holy Spirit's primary work of illuminating truth is through the Word na kanyang in-inspired, hindi po sa pamamagitan ng external institutional authority. At ang principle po na ito ay nagpo-provide po sa atin ng matibay na theological basis for challenging any dogma or tradition that cannot be clearly and consistently supported by the Scripture itself. Ayon pa po kay John Calvin, mga kapatid, the same Spirit, therefore, who spoke by the mouth of the prophets must penetrate into our hearts to persuade us that they faithfully delivered through the oracles which were divinely entrusted to them. That's John Calvin. Hindi po natin kailangan ang Santo Papa nila because we have the internal testimony of the Spirit working through the external word. Ngayon, sagutin po natin yung kanilang paratang sa atin. Kung ikaw daw ay maniniwala sa sola scriptura, ang consequence daw ng sola scriptura ay
umabot ng 47,000 denominations. Kung talagang totoo ang sola scriptura at iisa lang ang meaning ng scripture, bakit daw umabot ng 47,000 denominations? Ano ba ang response po natin dito sa objection po ng Roman Catholic Institution patungkol sa 47,000 denominations kung totoo man yan? Hindi po ang Biblia ang ating sisisihin. The existence of different denominations ay hindi po yan kasalanan ng sola scriptura, but that is a result of human fallibility and sin. Human fallibility and sin. The issue is not with the Bible's clarity. Ang issue po ay ang sinful nature ng tao, which leads to different interpretations. Kaya wag po nating isisi ang 47,000 denominations kung totoo man yan sa sola scriptura. Ang sisisihin po ay ang kasalanan po ng tao. At wala naman po talagang pangako ang Biblia na magkakaroon ng perfect interpretation. The principle of sola scriptura asserts that the Bible is clear and sufficient, but it doesn't promise that every individual will interpret it perfectly. Hindi po nangangako ang sola scriptura na ang bawat individual ay parehong perfect ang interpretation. Ay hindi na natin kailangan ng teacher yan, pastor and teacher. Pero kailangan natin ang pastor and teacher sa Biblia dahil ang implication is that kailangan po talagang maturuan ang mga kawan ng ating Panginoon. The Bible itself warns against division and sin. Bakit merong warning against division and sin ang Biblia? Dahil nangyayari at nangyayari siya. The Bible itself warns against division and sin, yet it also celebrates the diversity of gifts and understandings within the body of Christ. Kaya, kailangan po talagang i-reject po natin itong allegation ng Roman Catholic Institution po sa atin. Kahit sa Roman Catholic nga, hindi naman sila nagkakaisa. Ang mga Franciscan, iba ang turo sa mga Dominicans. Iba din ang turo sa mga Agustinian. Kaya hindi po totoo na nagkakaisa sila sa interpretation because even among themselves ay hindi rin sila nagkakasundo. Nasa ilalim lang sila ng isang grupo, the Roman Catholic Institution. Pero hindi po sila uniform ng pinanghahawakan. And in contrast, ang mga Protestant denominations, bagamat physically separate tayo sa isa't isa, pero pagdating sa fundamental doctrines, sa core doctrines of the gospel, katulad ng deity of Christ or the Trinity, ay nagkakasundo po tayo, nagkakaisa tayo. Justification by grace through faith alone in Christ Jesus alone. So, nagkakaisa tayo sa mga main things of the faith. May mga core doctrines katulad ng the nature of God, the person and work of Christ, the way of salvation, Christian living. These topics are presented so clearly and consistently throughout the Bible that there is room for genuine disagreement among those who honestly seek to follow scriptures. Kaya nga tayo ay makakapag-extend ng right hand of fellowship sa mga Presbyterian at saka sa mga Baptist and Conservative Methodists dahil nagkakaisa po tayo sa mga core doctrines. Iba-iba man ang grupo na ating kinabibilangan. Dito na po nagkakaroon ng difference sa mga secondary issues. Ang majority of denominational splits ay hindi naman talaga sa mga major doctrines. Secondary issues, church governance, the mode of baptism, eschatology, or more tragically, due to sin and pride. Yun po talaga ang totoo, mga kapatid. So, that's the analogy of faith. The core doctrines. Isang guardrail din po yan sa ating pag-interpret ng banal na kasulatan. Now, tingnan po natin ang difference ng sola scriptura versus nuda scriptura. Ano bang ibig sabihin ng nuda scriptura? Itong pwede nang hindi ka magbasa ng mga historical witness of the church kasi Bible lang. Pwede ka nang hindi magbasa ng mga history books kasi nga sapat na ang Biblia. Yun ang pag-unawa po nila pero that's nuda scriptura. Hindi yan ang sola scriptura na pinagbabawalan na tayong mag-aral ng
ng mga books na iba or pinagbabawalan na tayong mag-aral ng history kasi Bible at Bible lang. That's nuda scriptura, pero hindi po yan siya sola scriptura. Hindi yan. The individual ignores the historical witness of the church and the wisdom of other believers. Ang mga reformers mismo ay nag-aral ng mga documents na sulat ng mga church fathers. They studied Augustine. They studied Athanasius. Ang mga reformed scholars ay nag-produce ng confessions of faith para magabayan tayo sa interpretation. Dahil vinavalue po natin ang community of believers and the historic context of the church. So hindi po tayo nuda scriptura, we are sola scriptura. Ang ibig sabihin po ng sola scriptura, mga kapatid, is this is the principle that the Bible is the ultimate and final authority above all traditions, creeds, or councils, not that it is the only authority to be consulted. Hindi lamang ang Biblia ang nag-iisang authority na i-consult po natin. May authority din ang mga historical books. Pero pag ultimate authority, yung magsisettle talaga, final arbiter sa lahat ng ating pananampalataya at practice or pamumuhay, Biblia. Biblia ang ultimate authority, but it doesn't mean to say na Biblia lang ang authority. May authority po ang mga pastors, meron ding authority ang confessions of faith kasi pinaghirapan niya ng mga church reformer church fathers natin. Merong authority nga ang mga magulang. Meron silang authority, derived authority. Pero ang ultimate authority ay ang banal na kasulatan. So ang final talaga na mag-arbitrate ang Biblia, hindi po ang sino man at anuman. Now, I don't know if you've heard of the infinite regress argument. Medyo technical term po yan. The infinite regress argument. Ang ibig pong sabihin yan, ito yung problem of the fallible proponent. Ipapakita po natin, mga kapatid, na ang problema ng Roman Catholic, ipapakita natin ang problema sa proposed solution ng Roman Catholic. And we are convinced ng Roman Catholic na solution of infallible magisterium, kasi ang infallible magisterium ang maglulutas daw ng lahat ng problema. Pero ang magisterium ng Roman Catholic institution ay hindi naman talaga actually nag-solve ng problem of interpretation. The Catholic, ito yung mangyayari sa Katoliko, no? Kailangan niyang gumawa ng fallible decision. Catholic must first make a fallible decision to believe that the magisterium is infallible. Di ba? Ang individual Catholics, kailangan nilang gumawa ng human decision nila, fallible decision, na maniwala sila that the magisterium is infallible. And this initial human choice is no different in kind from a Protestant's fallible choice to believe the Bible is God's infallible word. Pareho lang eh. Pareho lang. Ang mga Romano Katoliko, gumawa sila ng choice, fallible choice nila na maniwala na ang magisterium ay infallible. Hindi walang pinagkakaiba sa atin na gumawa tayo ng fallible choice na maniwala na ang Biblia is the infallible Word of God. Authoritative Word of God. So, this initial human choice is no different in kind from a Protestant's fallible choice to believe the Bible is God's infallible Word. Sana nakuha po natin. The Roman Catholic system simply moves the point of interpretation from the text to an institution. Ang kanilang pananampalataya, ang kanilang confidence ay hindi sa text, kundi sa institution. Tayo, ang ating confidence nasa text. Pero first of all, gumawa po tayo ng choice. Fallible choice natin to believe in what we believe as infallible. So sana nakuha po natin. Yun po ang problema ng Roman Catholic institution. The Roman Catholic system simply moves the point of interpretation from the text to an institution, but it doesn't eliminate the human element of faith and interpretation. Gaya ng sinabi ko po kanina, hindi naman po talaga nagkakaisa ang mga Roman Catholics kasi iba't iba din po ang kanilang opinions.
the existence of various opinions and dissent within the Roman Catholic Church ay nagpapatunay yung kanilang non-infallible pronouncement shows that unity isn't perfectly achieved even with their system. Hindi talaga na-achieve ang unity kahit sa kanilang sistema. Ang tawag po niyan is epistemic parity. Another technical term, epistemic parity. Both the Catholic and the Protestants are in the same epistemic boat. Both must make a fallible private judgment to submit to their chosen authority. Nangyari lang na ang chosen authority ng Catholic ay ang magisterium. Tayo, ang chosen authority natin ay ang Biblia. So, kung i-accuse nila tayo na fallible ang ating choice to assert in sola scriptura, iyan po ay to koke, isang philosophical term. Sa debate kasi, to kokwe responds to the Catholic claim that sola scriptura is unworkable. It asserts that the Catholic solution suffers the exact same structural flaw it seeks to fix. Kaya in the end po mga kapatid, the Reformed response is that the existence of denominations is a painful, masakit yan, but honest reflection of human sin and the freedom to interpret God's Word. Ang mga denominations ay isang testamento to our ongoing struggle for perfect unity, not a refutation of the Bible's clarity or sufficiency. Ayon pa kay B.B. Warfield, the Bible is the Word of God in such a sense that whatever the Bible says, God says. So, hindi po tayo nuda skripturahan na me and my Bible only. We are me and the God who spoke. We believe in sola scriptura and we believe in the analogy of Scripture. The clearer passages will explain the more difficult passages of the Scriptures. Magkaiba talaga ang hermeneutics ng Roman Catholic at saka ng Protestant. Ang hermeneutics po ng Roman Catholic, mga kapatid, ay quadriga. Marami po tayong technical terms ngayong gabi. Quadriga. The Roman Catholic system often utilized quadriga. Naaral po natin ito or na-discuss natin in passing last time. The fourfold sense of Scripture, quadriga, literal, allegorical, moral, and anagogical. Yun ang quadriga ng Roman Catholic. And this made the Bible a nosewax that could be twisted. Kung quadriga ang ating paraan ng hermeneutics, ang Biblia talaga ay maaring i-twist. Pero sa mga Protestants, ang ating sinusunod ay ang sensus literalis. The Reformers insisted on the sensus literalis, the literal or plain sense of the Scriptures. There is only one sense. And if there is only one sense, then the Bible can actually be an authority. Dahil isa lang po ang meaning. Kung meron pong four senses, ang magisterium ang authority. Ang magisterium lamang ang magde-decide which sense applies today. But since there is only one sense, literal or plain sense, sensus literalis, sabi po ni William Tyndale, you shall understand therefore that the Scripture has but one particular sense, and that is the literal sense. And that literal sense is the root and ground of all. Yun po ang yun po ang sensus literalis. Okay? So, sa huling portion po ng ating pag-aaral, ay aralin po natin ang three-step interpretive checklist. Three-step interpretive checklist. Hindi lamang po ang mga pastor ang gumagamit nito, kundi bawat Christian. Bawat Christian ay gagamit talaga nitong three-step interpretive checklist. Step number 1, the principle of context, immediate harmony. Context, context, context. So, titingnan po natin ang mga kapitbahay, ang mga neighbors. Before looking elsewhere, look at the neighbors of the verse. The neighbors before the passage, after the passage,
at yung kabuuang chapter. Yan po ang context. So, itatanong po natin, what is the author's main argument in this chapter? Ano ba talaga ang pinaka-main argument ng Romans chapter 9, for example? What do you think is the main argument of Romans chapter 9? Jiboy. Romans chapter 9. Ang pinaka-main argument ng Romans chapter 9 is, not all Israel belongs to the Israel of God. Yun ang pinaka-main argument ni Pablo. Hindi lahat ng kabilang sa Israel ay tunay na Israel ng Diyos. So, dalawang uri ng Israel pala ang pinag-uusapan sa Romans chapter 9. Physical Israel at saka spiritual Israel. Ayun po yun. Titingnan po natin yung pinaka-main argument ng chapter and then i-check natin, does my interpretation of this verse contradict the verses immediately before and after it? So, context, no? Kaya ang rule po, pagdating sa context, ang rule is this. Alam kong narinig na po ninyo ito. A text without a context is a pretext for a proof text. Ulitin ko, a text without a context is a pretext for a proof text. Tagalugin po natin kasi medyo mahirap yan para mga text. Baka ang isipin po ninyo ay ang text message. Ang ibig pong sabihin ng a text without a context is a pretext for a proof text. Para sa mga ordinaryong Pilipino, madaling intindihin ito gamit ang konsepto ng hugot o chismis. Sa madaling salita, ang ibig sabihin po ng statement na yan ay huwag kang kukuha ng isang linya lang para gamitin sa sarili mong argumento. Lalo na kung hindi mo alam ang buong kwento. Yun ang ibig sabihin yan. Ang text, yun ang sinabi. Ito ang mismong mga salita o bersikulo na binabasa mo. Halimbawa, isang text, message o isang linya sa Biblia. Yun yung text. Now, kung wala pong context, di ba, a text without a context or walang pinagmulan, yun ang ibig sabihin ng context. Ito yung buong kwento. Sino ang nagsasalita? Kanino ito sinasabi? Yun ang context. Ano ang nangyari noong sinabi ito? Context. Kung kukunin mo ang isang linya nang hindi tinitingnan ang paligid ng mga bersikulo, mawawala ang tunay na mensahe. Yun po ang context. Now, anong ibig sabihin ng pretext? Ang ibig sabihin ng pretext is dahilan o palusot lang. Nagiging palusot. Ito ang paggamit ng isang bagay bilang palusot para itulak ang sariling agenda. So, ginagawa mong takip ang isang salita para magmukhang tama ang mali mong intensyon. Yun yung pretext. Ang proof text, yun yung pagtapal, no? Ito ang maling paraan ng paggamit ng Biblia kung saan mayroon ka ng gustong paniwalaan, tapos maghahanap ka lang ng isang bersikulo para i-proof o patunayan na tama ka kahit hindi naman yun ang ibig sabihin ng talata. So parang chismis lang po yan, mga kapatid. Ang text, narinig mong sinabi ng kapitbahay mo, for instance, sinabi ng kapitbahay mo, ayoko na sa asawa ko. So yun yung narinig mo sa kapitbahay. Yun yung text na narinig mo, ayoko na sa asawa ko. Narinig mo. Ang proof text, yung ipinagkakalat mo sa barangay na maghihiwalay na sila dahil sinabi niya mismo yun. Proof text yun. Pangit yun. Pero ito yung context, ha. Kailangan po talaga ng context. Ang totoo, ang sinabi pala ng kapitbahay, ito yung context, ha. Ayoko na sa asawa ko kapag hindi naghuhugas ng pinggan. Pero mahal na mahal ko pa rin siya. Yun ang context. So ang aral po natin, mga kapatid, kapag tinanggal mo ang konteksto yung tungkol sa pinggan, ginamit mo na lang yung text, ayoko na sa asawa ko bilang pretext, palusot, para makagawa ng maling proof or yung maling kwento na hiwalayan na sila. So that's step number 1. The principle of context. Yun po talagang pinaka-number 1 na batas. Context, context, context. Pangalawang step sa pag-interpret ng scripture is tingnan natin yung analogy of scripture. Ito na po ang inaral natin ngayong gabi. The broader harmony. I-compare ang obscure passages with the more obvious ones. I-compare. Kaya ang
I-check mo, am I using a difficult or poetic passage like a vision in the Revelation to override a plain or didactic passage like a clear statement in Romans? Mag-ingat ka. You have to face that honestly. Kaya ang batas po pagdating sa analogy of Scripture is the clearest parts of Scripture are the spectacles. Parang mga salamin yan through which we view the darker parts. Parang mga magnifying glass po yan. Step number 3. Ito na yung analogy of faith. Analogia fidei. Yung gospel harmony. I-align mo talaga yung interpretation mo with the standard truth. Yung mga major doctrines. Itanong mo sa sarili mo, does this interpretation align with the foundational doctrines of the Christian faith? Gaya ng Trinity, deity of Christ, justification by faith alone? I-check po natin, does this interpretation make the work of Christ unnecessary or the character of God inconsistent? So ito po yung rule pagdating sa step 3, no? Scripture is a unified whole. It cannot and will not contradict itself on the core essentials of the gospel. So kung ang interpretation mo sa difficult verse ay para bang nag-iiwan ng pakiramdam na nakatuklas ka ng sikreto na nagkukontradict sa clear gospel of grace, ay hindi ka nakakatuklas ng malalim na katotohanan, kundi ikaw po ay naligaw. Yun talaga yun. Put on the spectacles of the clear passages and let the light of the word lead you back. Now, paano natin ito i-apply sa ating buhay, mga kapatid? Kasi ang church ay kailangan talagang magiging maingat pagdating sa bagay na ito. Trust in the sufficiency and clarity of the scriptures. Kailangan i-reject po natin ang notion that the Bible is so obscure that we need an external authority to tell us what it means. Samantalang nakaka-benefit tayo sa mga godly teachers and pastors, nakaka-benefit tayo sa sound confessions of faith, but they are always subservient to the word itself. Pangalawang application is, well, mag-engage tayo ng diligent and prayerful study. If Scripture interprets Scripture, then we are called to diligent study of the whole counsel of God. We cannot be selective in our reading, picking and choosing verses out of context. And then, maging humble tayo sa ating pag-interpret at iwasan po natin yung eisegesis. Alam niyo yung eisegesis? Yung meron ka ng idea, hanapan mo na lang ng bersikulo para mapatunayan. Eisegesis po yan. Mali. The principle of only one correct interpretation calls us to humility. We do not impose our own ideas onto the text, eisegesis, but rather seek to draw out what the text actually says. Kung ano ang sinasabi ng teksto, yun ang doktrina na ating panghahawakan. Exegesis ang tawag niyan. And then we must be united in truth. This principle also fosters unity within the body of Christ. While there will be minor differences in application or understanding of less central doctrines, our shared commitment to the singular God-given meaning of Scripture provides a firm foundation for genuine unity in the truth of the gospel. So ano po ang ating response? Our response is approach the word with humility. Magpakumbaba po tayo as we study the word of God. Magpakumbaba po talaga tayo. Seryosuhin po natin ang salita ng Diyos at isipin po natin, the Bible is not a riddle. God is not a God of confusion. He did not write a riddle. He wrote a revelation. If you are struggling with a difficult verse today, don't run to a human elite. Run to the rest of the book. Let the light of the word illuminate the lines of the word. So, salamat sa Panginoon sa pakikinig ninyo ngayong gabi. Ito po ang second to the last lecture po natin sa Bibliology. And meron pa po tayong last lecture this coming Friday. Ito na yung pinaka-last topic natin sa Bibliology, and after which, mag-proceed na po tayo sa theology proper. Under pa rin ang systematic theology. So, sana po ay... Pero ang mga estudyante po ay meron po tayong online exam. Online exam.
final exam kung tatawagin para malaman din po natin kung ano po ang rate or grado ng bawat isa. Kaya i-review po natin ang ating mga inaral. Sa mga hahabol, pwede pa pong humabol, i-review lang po natin kasi i-upload po natin, inunti-unti po nating in-upload sa ating page ang mga lectures natin dito sa Columna Veritatis. So hanggang dito lang po tayo ngayong gabi at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari na po nating buksan ang ating mga camera. Meron pong katanungan po dito. Good evening, Edison Batingen watching from Cebu. Ricky Lindoyom watching from Mindoro. Bobby Isurena, Scripture interpret itself or Scripture. Tama. Si Exi na mag-aaral natin dito ay dito siya nag-comment. Good evening po, Pastor. Regarding last lecture po, just want to hear your thoughts on how come there are writings that are said to be ancient than the Hebrew alphabet, like the Sumerians cuneiform in God, in His sovereignty, used the Hebrew language. I'm a bit curious. If there are older alphabets than the Hebrew alphabet, is it possible that there are languages or a single language older than Hebrew? Or what language God used to speak to the first created man? Mamaya na po ang sagot para di po ma-interrupt ang lecture natin tonight. At totoo naman talaga na meron pong naunang language kaysa sa Hebrew. Hindi naman po talaga ang Hebrew ang pinakaunang language. Yun nga lang, ang language na ginamit ng Panginoon para i-reveal ang nangyari sa Garden of Eden, sa creation, ay Hebrew language. Pwede naman sanang ginamit niya yung mga naunang language, but in His sovereignty ay ginamit talaga niya ang Hebrew language, the language of His covenant people. Pero totoo po na meron po talagang much older language than the Hebrew language. Kung ikaw ay si King Barbarossa, isang Roman Empire na makulit ang utak, ay talagang sinasabi niya na Hebrew language ang original language sa buong mundo. Yun ang sabi ni Barbarossa. And, maraming mga funny account yung emperor na yon. Pero totoo po na meron po talagang mga naunang language kaysa sa Hebrew language. Pero hindi po sila ginamit ng Panginoon sa pagsulat ng kaniyang salita. Another question po, where is the boundary of Scripture? If there is, even amongst the churches who teaches sound teachings has differences on certain takes of Scripture, church polity, principle of worship. Parang nasagot na yata natin kanina sa lecture, no, nadaanan na hindi naman talaga tayo nagkakaroon ng conflict sa mga major doctrines, mga essential, non-negotiable doctrines. Hindi talaga. Nagkakaroon po talaga tayo ng differences sa applications of doctrines. Katulad ng church polity, yung sa worship style, mode of baptism. Kaya nga, hindi maiiwasan na meron pong mga iba't ibang grupo. Pero hindi ibig sabihin na kaaway po natin sila. Ito yung beauty dito. Kahit iba't iba ang pangalan ng kanilang grupo, but we can extend our right hand of fellowship with them. Dahil pagdating po talaga sa core doctrines of Christianity, ay talagang nagkakasundo po tayo. Now, pagdating po sa Westminster, nag-a-accommodate sila ng pedo baptism, yung infant baptism ng mga Presbyterian. Pero kinikilala po natin sila ng mga kapatid natin. Remember, R.C. Sproul Presbyterian po yan. Diba? Pero tayo po, ay hindi ko lang alam kung meron bang nandirito sa Zoom na naniniwala sa infant baptism. Pero tayo, dito sa Columna Veritatis, ay talagang honest naman po talaga tayo na hindi po tayo pedo baptism, but credo baptism. So, binabaptize natin ang isang tao, adult, based on his profession of faith. Hindi tayo nagbabaptize ng infant. So, totoo po yun na meron talagang mga differences sa mga minor doctrines. Pero sa major doctrine, confident po talaga tayo. As long as ang isang grupo na yan ay evangelical, Christian, Protestant, biblical, nagkakasundo po talaga tayo sa mga non-negotiable doctrines of Christianity.
Matatalakay na ano ba yung 7? There are 7 non-negotiable doctrines of Christianity. Para po sa mga nagti-take down notes, what are the 7 non-negotiable doctrines of Christianity? Jiboy, pakitype nga sa comment section ng Facebook. Number 1, non-negotiable doctrine. Itong 7 doctrines na ito na non-negotiable, kung merong isang grupo na magkakamali nito, kulto yan. Kulto talaga, kahit isa lang out of 7 ang mali, kulto yan. Hindi tayo pwedeng mag-extend ng right hand of fellowship niyan. So una is principle of authority. Sola Scriptura, non-negotiable doctrine yan. That's the number 1. So kung merong isang grupo na hindi sola Scriptura, meron pa silang ibang authority, we cannot extend our right hand of fellowship with them. So that makes the Roman Catholic institution not really our brother. Pangalawa is the doctrine of creation and providence. Creation. Yung ang Diyos ay nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya tayo, ang buong mundo in 6 literal days. 6 literal days. The doctrine of creation and providence. Hindi po tayo evolution. Now, yung mga nag-accommodate ng evolution ay we cannot extend our right hand of fellowship with them. As our Creator, God has absolute rights over us. Pangatlo, na major doctrine na hindi talaga ito negotiable is the doctrine of the Trinity. There is only one God, but that one God exists in 3 distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung ang Diyos na sinasamba mo ay oneness God, that's an idol. That's not the God of the Bible. The God of the Bible is triune God. So, kung ikaw ay oneness, ang Diyos na sinasamba mo ay idol, and no idolater shall inherit the kingdom of God. So, hindi po talaga natin pwedeng i-extend ang ating right hand of fellowship sa mga oneness na mga groups. Pang-apat na non-negotiable doctrine is the doctrine of the person and work of Jesus Christ. That He is 100% man, 100% God, and 100% man. Diyos na naging tao na hindi nawala ang kaniyang pagiging Diyos. There is a hypostatic union of the divinity and the humanity of Christ. So, ano-anong mga grupo ang bagsak na? Jehovah's Witness, Iglesia ni Manalo, Mormons, di ba? Bagsak sila sa pang-apat na irreducible minimum, yung the doctrine of the person and work of Jesus Christ. Panglima, na non-negotiable essential ng Christian faith is the salvation by grace alone, through faith alone, in Christ Jesus alone. Apart from good works. Hiwalay sa good works. Hindi kasama ang good works sa kaligtasan. So, bagsak na ang mga SDA, di ba, na naniniwala na kabilang ang good works. Contributor ang good works sa ating salvation. When the majority of the pagan religion ay contributor talaga ang good works sa kaligtasan. Pangilan na ba yun? Panglima. Pang-anim is the necessity of holiness as fruit of conversion. The necessity of holiness and obedience as necessary fruit and evidence of conversion or of salvation. Ebidensya ng kaligtasan ang kabanalan na matutunghayan natin sa buhay ng isang tao. Hindi po tayo antinomian. Ang tunay na ligtas ay nagiging masunurin sa kautusan ng Diyos. Hindi para maligtas siya, kundi ligtas na siya. So that's the 6th irreducible minimum. And the 7th non-negotiable doctrine of Christianity is the doctrine of the literal bodily return of Jesus Christ in the last day. The literal punishment of of hell sa mga wicked. Literal punishment in the literal lake of fire. And the literal reward of the righteous sa literal new heaven and new earth. So yun ang pang-7 na non-negotiable essential of Christianity. So bagsak ang Jehovah's Witness kasi hindi naniniwala na mayroong eternal na impyerno. Kasi nga annihilationist sila eh. So bagsak.
Bagsak talaga. Yun po yung seven irreducible minimums of Christianity. Na kailangan po talaga nating alamin kung ang isang grupo ay pasado ba sa lahat ng pito na yon. Kasi kung pasado, ay kapatid natin sila. Kahit merong weird teaching sila, kahit merong pagkakaiba, kahit merong nagtanong sa akin, ah, ang, ang, let us just name names, no? Naniniwala ba tayo na ang Jesus is Lord ni Brother Eddie Villanueva ay tunay na Christian? The answer is yes. Pasado sila sa sa seven irreducible minimums. Na kahit meron silang mga practices na kakaiba, pero pasado kasi So we can extend our right hand of fellowship with them. Di ba? Pasado Okay, so sana po ay nasagot po yung katanungan na yon. Valdez Ricky Bebela, good evening from Negros Occidental. Sabi ni Pastor Rans, as quoted by William Bridge, referring to the analogy of light from the sun. The analogy of Scripture is the Reformed principle that God is the primary author of the Bible. The Bible is its own best interpreter. And both analogies led to Christ. Scriptura, fide. Analogia, scriptura, is the map that shows us the path. Analogia fide is the compass that ensures we are still heading north. So yun ang lecture ni Pastor Randy doon sa Davao nung nakaraan ng mga linggo. Both analogies, the analogy of Analogia fide and Analogia scripturae, both analogies lead to Christ. If you're cross-referencing script or your system of doctrine doesn't point to the glory of Jesus, you have missed the analogy entirely. Salamat po, Pastor Randy. Okay, meron pa pong ibang mga katanungan. Please open your camera para ma-recognize po kayo at kung meron kayong mga katanungan ay ating sasagutin po. Nandito naman po si Pastor Randy para tumulong po sa atin sa pagsagot. Good evening po, Pastor. Carmelito? Sige po, baka may iba pa po. Yeah, Sergeant. Okay po. Pastor, about po dun sa Ay, walang microphone. Si Brother Carmelito, walang microphone. wala. You might not be asked to do the same. Ayan. Ano naman, naririnig naman po. Ay, Sige po, Uy, parang ano lang hindi ko po, narinig. continue po. Please continue. Narinig niyo po? Narinig niyo po? Okay. Opo. Sige, dinig ko na. Yes po, Pastor Jeremiah, yung pagbasa po natin ng Bible is looking for the neighbor, yung neighbor sa baba, yung neighbor sa taas. When we say parallelism, we look po sa out of the chapter naman po. Malabawa po, New Testament, then we go to Old Testament, like paparallel po natin. Opo. Yes po, kasi doon lang po ba talaga sa chapter o kailangan po natin mag-parallel? Ay, kailangan pong magparallel. Matatalakay po yan siya sa hermeneutics, ang parallelism. Say for example, yung Psalm chapter 22, di ba, ipaparallel mo siya sa sinabi po ng Panginoon doon sa cross na, my God, why have you forsaken me? About the topic po natin yung about po doon sa parallelism. Opo, sa hermeneutics, homiletics na subject po. Yes po, bukod pala sa systematic theology, may klase pa po tayo sa Okay po. Thank you, Pastor Jeremiah. Opo. Ang Sabi column na nga kasi, saan ko ba ipapasa yung readings po, yung questions? Sa email po ba o sa messenger? pwede sa email, pwede po sa messenger. Pero i-send ko po sa inyo yung Google Classroom. Okay po. Thank Ang you. Columna Veritatis po ay isang ongoing Bible school in the air or online Bible school. Available to all kasi siya. Pero yung mga nag-i-enroll, yun talaga yung bibigyan ng grado.
meron pa po tayong mga katanungan. Good evening po, Pastor. Ay, good evening, Joseph. Ayun po. Ako po ay, as usual, madami po akong very interested po kasi ako dito sa topic po. Bale, tatanong ko lang sana kasi nakalista po dito yung 7 na parang basis po ng kumbaga kung sino yung mga pwedeng kumbaga kasali, parang ganoon. Tatanong ko lang po sana kung if ever may mga secondary dito sa mga nilista ko po. Halimbawa po, Pastor, di ba, sa mga nag-protest dati is si Martin Luther and si Ulrich Zwingli dati. And then hindi po sila nagkasundo sa ng communion or ng Eucharist dati. And yun po ba ay secondary kumbaga pagdating sa view po natin? Application of doctrine kasi siya eh. So, ano Mhm. talaga, mabibilang talaga siya sa secondary. Kahit yung mga mode of baptism, church Mhm. polities, yun, maano talaga siya sa secondary. Applications kasi sila. Itong 7 na binanggit po natin, ito talaga yung non-negotiable. Opo. Ang Pastor, regarding naman po, halimbawa sa nakalagay dito sa Trinity, di ba po nakalagay sa atin ay meron tayong doctrine sa Trinity. Meron pong kung halimbawa sa debate ang Catholic at saka ang Orthodox ng Filioque, kung ang Holy Spirit daw po ay nanggaling sa Father lang or sa Father and Son. Ano po ba ang stand po ng Reformed theology po sa sa pinanggalingan ng ng Holy Spirit, connection ng Holy Spirit po? Oo, galing sa kung ano, send forth by the Father and the Son. And Son po. Hmm. Okay po. So parang inline po tayo sa Catholic po nung binago nila yung Council of Nicene Creed. Kumbaga po, doon tayo But nag-inline it po. doesn't mean to say Okay na po. ang Catholic ay pwede tayong mag-extend ng right hand of fellowship. Opo. Nangyari lang na tumama yung kanilang doctrine of Trinity. Mhm. Ayun. Tapos po, Pastor, malamang po kilala ninyo yung mga Messianic Jews. Mga Hudyo po sila na tumanggap kay Jesus and alam nila na by grace sila ay saved. Pero parang kagaya nila James noong time, they still keep the law. Kumbaga sila James kasi parang, kumbaga pag nabasa natin yung Book of James, di ba parang kinikip nila yung part ng law. Pero hindi naman, kumbaga necessarily kailangan i-perfect yung law o yung works na mag-save, parang ganoon. Sila po ba ay parang brothers in Christ kaya mako-consider po yung mga Messianic Jew? Nasa boundary po talaga sila. Nasa boundary kasi actually yun ang paper ko nung araw sa Bible School. Sa Hmm, polemics namin nga subject, Messianic opo. Judaism ang na-assign po sa akin. Ang problema sa Messianic Judaism, hindi nila na-distinguish ang pagkakaiba ng civil law, ceremonial law, and moral law. Ang law, Hmm, law lang, one whole law lang. Kaya kung ikaw ay tunay na believer in Christ, kailangan huwag kang kumain ng baboy. Yun ang mm, kanilang problema eh. Kung ikaw ay mhm, tunay na may bagong puso, magpatuli ka. Hindi pwedeng hindi ka circumcised. Kung ikaw ay mhm, merong tunay na bagong puso, huwag kang kumain ng mga certain foods. Ganon sila eh. mhm. Ayun po pala. Last na po, Pastor, regarding lang po sa kanina nasabi niyo po secondary po ang eschatology and ang ginagamit po ng Reformed theology is sensus literalis. Ngayon po, Opo. meron po kasi akong dalawang gustong Reformed pastors na pinapakinggan, si John MacArthur and si Woody Buakan po. Si John MacArthur kasi, ang take niya is premillennialism, literal take ng Revelation. Si Woody Buakan naman po is symbolical, amillennial ang kanyang take. Bale, sa inyo po ba, ano po ba ang kumbaga stand po ng church kung tayo ang reform po ba ay, kasi pareho silang reform to literal, symbolical, premillennial, amillennial po, or baka may Amillennial. mga amillennial po. Amillennial po. Okay po. Yun lang, Pastor. Thank you po very much. Thank you po. Amillennial po ang columna veritatis. Pag ma-lecture natin ang eschatology,
Dito po talaga natin makikita. Kasi i-compare natin yung tatlo eh. Oo, i-compare natin. Pre-meal, post-meal, meal. And by the way, maraming mga churches ang nag-divide because of eschatology. Pastor, yung ecumenism, di ba, hindi yung tama. Ang ecumenism, equivalent yan siya sa connectionalism ng Sumarium Fide. Na ibig sabihin, meron tayong fellowship with like-minded churches. Kung iyon ang definition ng ecumenism. Pero kung ang ecumenism ay kahit sino-sinong grupo na lang, merong iglesia, merong katoliko, merong SDA, merong Muslim, merong Buddhism, yun ang sinusulong nga ngayon sa ecumenism movement. Hindi tayo doon. Yes, on that part, ang tinatanong ko, yung may Islam, merong iba-ibang religion. Oo. Hindi pwede yun. Delikado po yun. Kasi kailangan mong i-give up yung mga essential doctrines for the sake of ecumenism. Magko-compromise talaga. Tingnan mo si Rick Warren. Because of ecumenism, tinawag niya si Pope Francis as our Pope. Compromise. Ecumenism. Can you in good conscience call Pope Francis our Pope? Hindi talaga. Meron pang isang celebrity pastor na pinuri ang Pope as a true Christian, true believer in Christ. Nako, yung Pope na yun ay mas devoted pa yata yun kay Mary kaysa sa Christ. Pastor, meron pa po pala akong naalalang tanong po. Kasi nire-review ko po itong 7 points po na tinitignan. Meron po kasing halimbawa si Joel Austin kasi very questionable, watered down yung gospel niya. Pero ang tingin ng iba, pasado siya dito sa 7. Parang gano'n. Although sobrang questionable po talaga siya. Paano po kaya ang case niya? I cannot extend my right hand of fellowship with him. Mhm. Unapologetically, I cannot extend my right hand of fellowship with him. Ang kanyang preaching ay walang kasalanan, walang confrontation sa kasalanan, walang lunas sa kasalanan. It's all feel good, health and wealth, prosperity, positive thinking kind of message. It's not even Christian sermon. Pep talk, inspirational, motivational. Pastor Randy, baka merong may dadagdag? Good evening po sa lahat. Madagdag ko lang na question yung kay Joel Austin. No? Actually dun sa Facebook, nilagay ko lang sa comments yung kinote ni Pastor Jeremiah na 7 reducible minimums and the details nandoon na rin po para makita nyo as basis. No? Madagdag ko lang yung kay Joel Austin. Meron kasing mga parts sa actually marami, no? Kasama na rin yung isa na si yung surname is Prince, ang mga prosperity gospel, health and wealth gospel. Pumapasok kasi sila si Joseph Prince, thank you Deacon Sagani. Pumapasok kasi sila sa mga pagiging false prophets in which kung mapapansin niyo, marami kasi silang declarations na sumablay. So, ano ba sinasabi ng Deuteronomy 18? Na ang isang propeta na yung kanyang mga hula, kahit isa lang sumablay o kahit isang word sumablay, they are to be condemned kasi hindi yun ang galing sa Panginoon. So, kahit
pasabihin natin na parang pumapasok sila doon sa 7 irreducible minimums, pero they defeat the idea that they believe on the 7 irreducible minimums. For example, is the finished work of Christ. And yet, they espouse to the doctrine of health and wealth gospel. So, parang kulang pa rin ang ginawa ni Kristo at they're declaring something na yun nga, kagalingan, sila na ang nagpapagaling, may mga superpowers na sila na direct from heaven, na ganyan, na hindi naman yun ang pinangako ni Kristo. Pero kung kino-contradict nila sinasabi ni Christ, na kahit nga kanina nung sabi ni Pastor Jeremiah, God, G-I-L, marami, though may pumapasok sila sa 7 reducible minimums, pero meron na rin mga ibang reformed groups or reformed churches na nagsasabi na na mukhang tagilid na yata ang GIL kasi sa maraming beses kasi medyo pumulpak talaga si Eddie Villanueva na nag-prophesy siya dati na sinabi ng Diyos sa kanya na si Joey De Venecia ang magiging presidente. No? Tapos sa maraming 1998. yes, tapos maraming pagkakataon na na talagang marami siyang hula, no? At saka yung aspiration niya is more on the politics side. And ngayon, 'di ba, representative siya sa Congress. So kung minsan parang magtataka tayo saan ba talaga identity ni ni Eddie Villanueva sa pagiging pastor o sa pagiging politiko. Kasi health and wealth gospel din sila eh. Tapos yun nga, dahil siya yung leader ng group, maraming beses na nag-prophesy na talagang hindi nagkatotoo, mukhang papasok siya roon sa parang cultic na yung kanilang paniniwala, no? Though may mga bagay na pumapasok sila sa 7 reducible minimums, pero marami ding portion doon na nagiging questionable. It's the same with sinabi ni Pastor Jeremiah kanina. The Roman Catholics got it right sa Doctrine of the Trinity because it started before in the 1st century. Then 4th century, it was written, talagang maganda yung arguments na ginawa ni Augustine. So it solidified the doctrine of the Holy Trinity and they believe that. But does that mean to say that we could extend our right hand of fellowship with them because they're right on that part? Hindi. Kasi dinideny naman nila ang finished work ni Christ. 'Di ba? So, yun siya. Yun na yung madagdag natin. Sir Jeremiah. Oo, thank you, Pastor Randy. May mga grupo talaga na nasa borderline na hindi natin malaan kung mag-extend ba tayo ng right hand of fellowship sa kanila or hindi. Pastor, meron pa po akong isang group na nasa isip. Sorry po, medyo madami talaga. Reformed po kasi siya, pero siya po ay, ewan ko kung hindi siya cessationist, parang ang name po ng church niya sa Davao ay Christ Our Healer. Kumbaga, pag nagpe-pray, kumbaga may healing, may power, and nagbabaptize naman din siya ng mga tao, parang ganoon. And kung di ko lang po sure kung kilala po siya ng community, ng Reformed community po, si Pastor Cubos ng Christ Our Healer. Hindi ko po siya kilala. Iwan ko lang kay Pastor Randy. Hindi ko na siya kilala kung research natin. Anong pangalan, Brad? Ano po siya Cubos lang po, parang K-U-B-O-S. Sa Davao po siya, and parang nakilala namin siya kasi pag nag-baptize siya, 4,000 people. Kumbaga, tindi ng pero yun nga, Reformed yung pinanggalingan niya po. Pero parang nanay niya Reformed, tatay niya Reformed, nanay niya Baptist, parang ganun. And then, yun, nag-start siya na, yung sa church nila, maraming miracles nga din na nangyayari, ganoon. Pero pagdating dito sa 7, pasado po siya, wala naman po akong alam na dineclare niya na mga bagay-bagay, pero hindi po siya cessationist. So ang cessationism po ba ay secondary or part din po siya ng kumbaga ng mga important po na doctrines? Opo. At least alam po natin ngayon yung 7 irreducible minimums
para ma-evaluate din po natin ang mga grupo. Yung ganun po, hindi po ba parang papasok din siya sa the authority of the scripture sa 7 residual minimum, parang ganun. Oo, Kasi- yun ang kasi number yung- one eh. Opo, ang sinasabi po ng scripture na ganito na hindi na applicable yung mga ganyan, mga healing sa panahon natin, 'di ba? And then they do it. So parang dun siya papasok sa the authority of the scripture talaga. Mhm. Kasi ibig sabihin, yun po yung sinasabi ng scripture, 'di ba po, Pas? And then kumbaga hindi tayo nag-o-obey. Parang ganun. Yun lang naman po yung ko, parang take ko. Kung sinasabi niya na merong karagdagang revelation ang Diyos, delikado yon. Kasi Opo. natapos na po ang revelation eh. Wala nang dapat idagdag sa Bible. Pero ang isang tao ay naniniwala na meron siyang gift of healing out of ignorance and sincerity na hindi talaga niya naunawaan ang cessationism na sa ating kapanahunan ay wala na yun, I can still extend charity. Kasi kung talagang wala naman siyang idinagdag sa Bible, hindi niya kini-question ang authority ng Bible, pero mali lang yung kaniyang application ng by His stripes we are healed. Tapos ang kaniyang application ay gagaling ka sa cancer, yung ganon. I'm willing to extend charity. Pero kung talagang sineset na niya ang kaniyang sarili as the authority na meron siyang direct revelation from the Lord, delikado na yan. Pastor Randy, ano ang take mo doon, Pastor Randy? Okay, good evening again. Sir, nire-research ko ngayon kasi baka to make sure na ito ba yung kubos na alam ko. So, ito si Rod Cubos. At tumakbo ito na Bishop Rod Cubos. Tumakbo itong mayor sa Davao. Pero parang nahulog lang to na parang what's that Nuisance candidate. nuisance candidate siya. Saglit lang. Para sa mga natin para sa mga manunood natin, disclaimer lang po tayo, hindi po natin sina-cyber-liber ang tao. Ano po? Oo. So, ito yun siya. Yun nga lang, itong independent to siya na Pentecostal, yung Christ the Healer, no? Na confessing na sabi nga ni kanina parang reformed. And in contrast talaga sa Reformed theology, hindi ito siya cessationist kasi nga talagang more ang hallmarks niya is on Pentecostalism, not actually Reformed theology. I remember naging sikat siya dito sa Davao before kasi siya ang naka-break ng record nila Kibuloy and other charismatic groups na nakapag-baptize sila in one event na parang thousands, 4,000 kasi barangay hakot ito eh. Hinahakot nila ng bus pagkatapos may lechon after. Sadly, tayo is credo baptism sa atin. Yung kanila is Pakyawan baptism. So all those that want to be baptized on that day, kahit nga sadly mga lasing pa yung iba. Kasi ikaw ba naman may libreng pulutan, may libreng kain pagkatanghalian ng lechon. Kasi ilang lechon ang dinadala doon sa beach na ginawang coastal road na ngayon dito sa Davao. Yun, libo yun. So sabay-sabay yun. Naka-drone pa nga yun yung na yun. Actually sa akin is questionable. Katulad nung sabi ng kapatid natin kanina sa 7 irreducible minimums, we're not judging pero
sola scriptura tayo, pero lumalabas naman siya sa scripture kasi there's other revelation apart from scripture. So medyo questionable, medyo may doubt tayo doon, no? Tsaka yung practice kasi talaga niya, medyo may pagka-hyper charismatic yan sila eh. I remember during the pandemic, siya yung nag-declared dito sa Davao na talagang sinarado na nila yung kanilang property, naka-lock in na sila lahat kasi lahat ng nagpaturok ng vaccine nung pandemic ay magiging zombie na. Yun ang prophecy na binigay doon ng Panginoon sa kanya. So, parang hindi ko na ma-recall kung ilang years na yung hinihintay, parang 2 or 4 years na magiging zombie na lahat lahat ng nagpa-vaccine. So, with that being said, 6 years na ang dumaan kasi 2026 naman. So, wala pa naman naging zombie dito sa Davao, I don't know, dyan sa Cavite, sa mga nagpa-vaccine, no? But, yung claim talaga niya noon na sinabi ng Diyos, pinakita na ng Diyos sa kanya na yung vaccine is magiging zombie na yung lahat na vaccine, mukhang may ibang interpretation as eschatology siguro siya. So, it really deviates, he really deviates from Holy Scriptures kung gano'n. Maling interpretation of Scriptures. Yun lang po, Pastor. So, kayo na ang humusga o humatod. Okay, salamat po sa talakayan po ngayong gabi. Merong comment dito sa CJ. I think people who are continuationists also believe in sola scriptura. However, they have different interpretation of gifts in 1 Corinthians 12. Kaya nga, willing tayong magbigay ng charity sa mga continuationists dahil meron lang talaga silang maling pangunawa, but they submit to the authority of the scriptures. Pero ibang usapan na kapag nakiklaim na ang isang tao ng direct revelation from the Lord, kinausap siya sa Panginoon, talagang delikado na yan. Yung iba, baka meron pa pong mga questions? Okay, kung wala na po, salamat po sa pag-join sa ating theological class ngayong gabi. Meron na lang pong isang session ngayong Friday next week, ang ating bibliology, and then we will proceed to theology proper. Hinihiling po natin si Pastor Randy to give us the closing prayer. Sige po, tayo manalangin. Lord, we thank you for the session this evening. Thank you, Lord, for giving us this wonderful time wherein we could study your word. Thank you, O Lord, for the discussion. And Lord, we pray na lahat ng aming napakinggan ngayong gabi ay magdulot sa amin ng humility diyan sa paanan ng aming Panginoon sa Kristo. At nawa, O Diyos, ang mga kaalamang ito ay hindi rin magdulot sa amin ng pagiging palalo o upang maging mapagmalaki. Bagkus, ito ay magturo sa aming mga puso na magpakumbaba at lubos na makilala ang aming Panginoon sa Kristo. Lord, nawa ang mga salitang ito, ang aming mga natutunan ngayong gabi ay maging foundation namin, Panginoon, sa pag-aaral, sa malalim na pag-aaral ng iyong salita. Salamat kay Pastor Jeremiah, salamat sa mga kapatiran na nagbigay ng panahon ngayong gabi. At Lord, make us excited next week as we continue to study your word. Thank you, Father. Bless this evening. Bless us, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless po sa bawat isa. Thank you for po, joining. Pastor. God bless po. Thank you po. God bless po. Sige po. Thank you po. God bless. Good night po. Bye. Good night. Good night po.